Grabe ang iniwan mo sa amin bagyong uwan. Sobrang sakit at mabigat sa kalooban. Sa tuwing nakikita namin ang iyong mga bakas na iyong iniwan ay sadyang mahirap kalimutan. Welcome to my channel! So, ito na yung style ng aming bukid dun sa bundok. So, ganito yung iniwan ni Yuan. Nasira na yung ating piggery. Ayan, tapos yung nag-iisang kambing namatay na rin kasi hindi nila nailagay dun sa mas mataas na lugar. So, ayan, kasi ang akala nila hindi aabot dyan. So, yan po yung bukid, yun yung mga rotivator, pati yung rotivator nakalagay yan dyan sa loob ng piggery pero nailabas at buti na lang hindi na naianod pa. So, ayan, yung punong-puno ng hose, madaming hose dyan. Yung iba, natangay na ng tubig daw. Pero yung iba, naiwan naman. Para sa irrigation sana, ay para sa patubig sana yan mula sa bundok. Pero, nakulangan na yung mga hose. So, ayan, yung backhoe, andyan siya, steady siya dyan noon. Buti na lang at hindi rin naabot ng tubig. So, ayan, ilalabas yung backhoe para ayusin yung mga nasira. So, yan yung papunta sa tubig. So, ayan, sobrang taas. Grabe. Mataas na yan. Pero, inabot pa ng tubig. Kasi pati yung hanging bridge na dati na daanan ng tao, wala na, nakatangay na rin, nasira na. So, bali, 3 hanging bridge daw yung nasira sa barangay namin. So, ayan, sa ngayon hindi pa kasi tayo nakakaakyat kasi andito pa lang tayo sa baba dahil mahirap pa ang daan paakyat sa amin tapos kadarating lang ng kuryente. So, kaya hindi pa natin nakita ng actual yung mga nasira. So, ayan. Buti na lang may backhoe dyan na naka-standby. So, ayan yung ilog sa amin. Kung nakikita nyo yung mga dati kong video, yung hanging bridge, wala na, natangay na rin yung isang poste. So, isang poste na lang ng hanging bridge yung natira. So, ayan, sobrang lawak. Naging maluwang na yung daanan ng tubig, yung ilog. So, halos lahat ng puno na nakatanim dyan sa may gilid ng aming bahay, inanod na. Pati yung mga madaming Chinese bamboo na wala na rin. Tapos dun sa may gilid ng ilog noon, halos kalahati na yung kinuha niyang part ng bukid. So, ayan, mga kabundok ang dulot ni Yuan dyan. So, first time in history, sabi nga ng daddy ko, doon na siya tumanda, doon na siya ipinanganak. Tapos, ngayon lang sila nakaranas ng ganitong kalakas at sobrang madaming tubig. Yung hindi pa naiaayos or nakaka-recover yung sinira dati ng bagyo na si Pipito. Pero, ayan, andyan naman si Yuan, dumating agad at mas lalong sinira at mas malakas pa kaysa kay Pipito. So, ayan, hindi lang kami yung malaki yung nasira sa part ng aming lupain, pero marami din sa aming kabarangay ang halos totally na wash out yung kanilang mga bukid. Sa amin, may konting portion pa ang naiwan. Yung iba, as in, yung auntie ko kasi totally na wash out na yung kanilang bukid. Diyan sa may taas lang dyan sa amin. So, ayan, grabe. Sobrang lakas ng bagyong uwan at madami siyang nasira. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi ang akala nga namin kasama yung bahay namin na nakuha ng tubig, pero nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon dahil
meron pa yung bahay namin, hindi pa naman na ano, kaso medyo malapit na yung space dun sa tubig, dun sa ilog. Kaya malamang sa malamang, pag may susunod pang ganito na kalakas na bagyo, baka malamang makukuha or mawawash out na rin yung kinatatayuan ng bahay namin. And sana wala nang bagyong ganito kalakas. Dati naman, hindi naman ganito kalakas yung ilog kahit na nagkakaroon tayo ng signal number 3, signal number 4 dito sa Biskaya. Pero hindi siya ganyan kalakas as in. So, ngayon talaga mararamdaman natin ang climate change. Madaming disaster o madaming mga nagbago na. Kaya mas lalong kawawa yung mga nandito sa baba. Kasi sa bundok nga malakas na eh. So, how much more yung mga dito sa lower part na lupain. Kaya madaming nababaha ngayon. So, ayan. Ayan, sobra-sobra. Sana next year wala nang ganito kalakas na bagyo, no? Kasi kung magkakaroon pa ulit na po, sigurado madaming mawawasak na naman or matutuluyan ng mawasak na iniwan ni Yuan. Ayan, so parang hindi ko ma-imagine na yung aming bukid is naging ilog na. Ayan, yan mismo yung may tanim na kamote yan, halos lahat hanggang sa baba yan, may tanim na kamote yan, pero walang nangyari, naging ilog yan. Yung bukid dati na sinasaka namin, ayan, yan na yung style niya. Halos madami na namang bato, madaming buhangin, so parang as in totally ilog talaga. So paano na yung aming kabuhayan, paano na yung aming tatamnan ng palay, kamote. So I hope na hindi na ulit magkaroon ng ganitong malakas na bagyo sa susunod na taon. Kasi pwede pa naman i-retrieve yan or pwedeng tanggalin yung mga buhangin, pwedeng tanggalin yung mga bato, pero yun nga, medyo pahirapan yung paggawa. So I hope na wala nang bagyong susunod na ganito kalakas, kasi nung nakaraang bagyo na Pipito, ayan, inayos ulit yung bukid namin kasi nadaanan din yan ng ilog noon, tapos inayos ulit kaya tinamnan ng kamote. So ngayon ulit panibagong pag-aayos ulit yan, tapos mas medyo malawak pa yung nasira ngayon kaysa nung nakaraang Pipito. Kaya pahirapan na naman yung pagre-recover or paggagawa ulit ng bukid. Yan yung bahay ng aming kapitbahay. Ayan, muntik na rin makuha or muntik na rin ma-wash out yung malapit na sa kanilang bahay. And ayan, buti na lang hindi inabot yung aming mga bahay. So ayan, salamat sa inyong panunood. Kung nakarating ka man dito sa part na ito ng aking video, sana huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa more updates dito sa ating Kabundok TV. So ayan, sa aking kabarangay na madami din nasira sa kanilang mga ari-arian. Ayan, tuloy lang ang buhay, bangon tayo at laban lang. Kasi kailangan nating lumaban para tayo ay mabuhay. O ayan, kahit na pahirapan na naman yung ating daanan papunta dyan, kaya hindi pa kami umaakyat kasi ayan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan dyan sa bundok. At saka ayun nga, madaming nasirang daan, tapos dalawang ilog yung aming dadaanan bago makarating sa aming barangay. Yung ilog na dinadaanan namin, ayan, mahirap din, yung mapapahirapan yung ating sasakyan. Kaya hopefully makaakyat na tayo by next week para naman ayan, makapag-upload na tayo ng ating mga video sa ating Kabundok TV channel. Ayan,
So, ayan. Once again, thank you for watching sa aking video. And then, pwedeng pakicomment kung saang lugar ka naroon. Ayan, kung saan nakarating ang video ko na ito. Ayan, thank you! Thank you for watching. Remember to like, comment, subscribe, and also follow me in my Facebook account.